Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon, may panibagong malaking update na naman tayo mula sa Philippine Air Force at sa ating defense cooperation kasama ang Estados Unidos. At kung akala ninyo ay routine operation lang ito, hindi. Dahil ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang simbolo ng Allied Air Power sa ating rehiyon, ang sabayang paglipad ng dalawang FA-50PH Fighting Eagle ng Pilipinas at dalawang B-1B Lancer strategic bombers ng United States Air Force sa West Philippine Sea noong November 5, 2025. Ito ang klase ng operation na hindi lang basta pagpapakita ng presensya. Ito ay seryosong mensahe ng pagkakaisa, commitment, at readiness ng dalawang bansa na protektahan ang himpapawid at karagatang sakop ng ating soberanya. Sa episode na ito, bibigyan natin kayo ng buong breakdown ng mission na ito, kung bakit ito mahalaga, ano ang ipinapakita nito sa buong Indo-Pacific region, at ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng Philippine Air Force. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. At kung iisipin natin, ang lakas militar na nakikita natin ngayon ay hindi lang resulta ng modern equipment, kundi ng kabuuang sistema ng bansa, mula sa tamang impormasyon, matatag na institusyon, at disenteng pamamahala. Kapag maraming kumakalat na maling balita, propaganda, at narratives na may layuning pag-awayin ang mga Pilipino, nababawasan ang tiwala sa mga institusyon, kabilang na ang ating armed forces. At kapag nasisira ang tiwalang iyon, naapektuhan ang kakayahan ng bansa na magpakita ng iisang direksyon pagdating sa national defense. Kaya mahalaga na bilang mamamayan, maging mapanuri tayo, suportado natin ang tamang impormasyon, at inuuna natin ang interes ng bansa kaysa partisan na politika. Dito nagiging mas malinaw ang kahalagahan ng transparency sa mga operasyon tulad ng bilateral air patrol. Kapag malinaw sa publiko ang layunin, proseso, at benepisyo ng isang mission, mas nagkakaroon ng collective awareness at support. At kapag solid ang suporta, mas nagiging mabilis ang pagpapatupad ng modernization projects, mas tumitibay ang policy direction, at mas lumalakas ang posisyon ng Pilipinas sa harap ng mga banyagang banta. Sa madaling salita, ang national defense ay hindi lamang trabaho ng militar, trabaho ito ng bawat Pilipino na handang protektahan at ipaglaban ang katotohanan. Kung titingnan natin sa strategic level, ang ganitong klase ng operation ay may tatlong pangunahing layunin. Una, air domain awareness. Ibig sabihin, mas malawak at mas epektibong coverage ng airspace ng Pilipinas at mas mabilis ang response kapag may unusual air activity, lalo na sa West Philippine Sea na matagal ng hotspot ng tensyon at illegal incursions. Pangalawa, interoperability. Hindi sapat na allied tayo sa papel. Sa totoong military operations, kailangan ay compatible ang communication, formation discipline, flight procedures, at mission execution ng parehong air forces. Dito lumalabas kung gaano kahalaga ang joint training, integrated exercises, at real-world patrols tulad nito. At pangatlo, ang pagpapakita ng collective deterrence. Kapag magkasama ang FA-50 ng Pilipinas at B-1B ng US, nagpapadala ito ng malinaw na mensahe sa sinumang may balak mag-test ng limits, na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa, at ang partnership natin ay aktibong gumagana sa mismong operational environment. Ang 5th Fighter Wing, na nakabase sa Basa Air Base, ay hindi na bago sa ganitong operations. Sila ang frontliner ng Philippine Air Force pagdating sa fighter missions, air defense, at offensive support. Ang FA-50PH Fighting Eagle nila ay tumatayong main combat jets ng bansa habang hinihintay ang pagdating ng future multi-role fighters. Sa operation noong November 5, hindi lamang basta lumipad ang FA-50 bilang escort o visual presence. Ang kanilang role ay complex. Kabilang dito ang combat air patrol positioning, radar synchronization, communication networking, at pagsabay sa flight discipline ng isang mas malaking aircraft tulad ng B-1B. Habang nasa formation, kailangan consistent ang kanilang altitude, airspeed, at spacing. Dahil live environment ito, walang take two.
Kailangan precise at laging handa sa anumang tactical adjustment. Ngayon, pag-usapan natin ang kahalagahan ng B-1B Lancer na lumipad sa West Philippine Sea. Ang B-1B ay long-range bomber capable of carrying large amounts of both conventional and precision-guided weapons. Ang presensya nito ay simbolo ng power projection at strategic commitment ng US sa Indo-Pacific. Kaya kapag ang isang B-1B ay lumilipad kasama ng FA-50PH ng Pilipinas, hindi ito simpleng courtesy flight. Ito ay aktwal na demonstration na kung sakaling magkaroon ng regional escalation, kaya at handang mag-operate ang US strategic asset sa ating airspace kasama ang Philippine Air Force. Dagdag pa rito, ito ay reassurance na hindi lamang maritime patrol aircraft o fighters ang kayang i-deploy ng US sa rehiyon, kundi pati high-value strike platforms. May malinaw na mensahe ang Joint Air Patrol na ito. Una, pinapatibay nito ang advocacy ng Pilipinas para sa rules-based international order, freedom of navigation, at respeto sa maritime entitlement sa ilalim ng UNCLOS at 2016 na Arbitral Tribunal ruling. Pangalawa, pinapakita nito sa ibang bansa, lalo na sa mga patuloy na gumagawa ng intimidation sa karagatan, na hindi madaling i-pressure ang Pilipinas. Hindi lamang natin ipinagtatanggol ang ating teritoryo, kundi may actual na operational coordination tayo kasama ang isang global superpower. Pangatlo, nagpapakita ito sa publiko na hindi natutulog ang Armed Forces of the Philippines. Ang modernization efforts na sinimulan noong mga nakaraang taon ay unti-unti nang nakikita ang resulta, hindi sa press release kundi sa real-world missions na gaya nito. Kung itatanong natin, ano ang long-term value nito? Simple, habang papalapit ang pag-upgrade ng Philippine Air Force from light combat aircraft to full multi-role fighter sa Future Horizon phases, mas nagiging mahalaga ang familiarity sa high-level operations. Kapag dumating ang oras na ang Pilipinas ay magkaroon ng F-16 o Rafale, mas magiging madali na ang integration dahil nasanay na tayo sa joint operations, shared airspace rules, at combined defensive drills. Ang ganitong bilateral air patrol ay parang stepping stone. Ito ang building block para sa future air defense posture ng Pilipinas. Hindi rin dapat kalimutan ang human side ng story. Ang bawat piloto, crew, at personnel sa mission na ito ay dumaan sa napakahabang training, simulations, at procedures. Kapag nagfa-fly ka with a strategic bomber, hindi pwede ang half-prepared. Kailangan calibrated ang skills, validated ang capabilities, at flawless ang discipline. Ang mga FA-50 pilots natin ay kabilang sa elite aviators ng bansa. At sa bawat mission na tulad nito, mas tumitibay ang kanilang experience, mas lumalawak ang kanilang exposure, at mas tumataas ang kanilang tactical maturity. Sa huli, ang mission noong November 5, 2025 ay hindi lamang isang headline. Ito ay simbolo ng evolving defense cooperation, ng growing air power capability ng Pilipinas, at ng unti-unting paghubog ng isang mas modern, mas agile, at mas reliable na Philippine Air Force. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, isang bagay ang malinaw, hindi tayo nag-iisa. At mas mahalaga, hindi tayo nakatigil. Ang Pilipinas ay aktibong lumalaban para protektahan ang ating himpapawid, teritoryo, at kinabukasan. Sa mga salita ng 5th Fighter Wing, 2 nations, 1 sky, united in